So hello everyone, welcome back sa ating vlog. So ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo with the current situation right now sa Canada, all the changes. Kung ako ba, yung profile ko dati, tutuloy pa ba ako ng Canada kung ganito yung situation. So to give you a brief background guys, no, dumating kami dito ni Dayan December of 2020. So dalawa kami, SPOWP. I took a 2-year postgraduate program in accounting dito sa Calgary. So kami din ay fully sponsored halos, right? Tapos yung first sem tuition, yun lang talaga yung galing talaga sa sponsor namin. Then the rest ng mga ginastos namin dito sa Canada, pinag-ipunan namin dalawa. So with the changes right now sa IRCC, no, dami kasi nun, di ba? Open work permit, PGWP, yung ano pa ba, number of hours ng work, etc. Tutuloy pa ba kami kung ngayon kami mag-a-apply? So ang simple na sagot dyan guys is malamang sa malamang hindi na kami tutuloy kung same profile lang kami, no? Kasi yung program na kinuha ko right now, hindi na siya available for an open work permit. So kung tutuloy ako, mag-isa ko na lang. And ang ginawa namin ni Dayan dati, habang nag-aaral ako, nag-work ako part-time, and siya naman nag-work siya ng full-time. Kaya namin na-survive yung high cost of living dito sa Canada. Pero kung wala si Dayan, wala akong open work permit, medyo malabo unless you have your own funds talaga na hindi galing sa sponsor and magagamit mo yung pera. So makakapagbago na lang dun sa answer ko na yun guys is una, kapag masasama ko pa rin si Dayan, and pangalawa, kapag meron kaming enough funds to pay for the 2-year tuition fee and cost of living dito sa Canada. At that point, kahit hindi na open work permit si Dayan, that's fine kasi kaya na namin i-survive yung sarili namin dito sa Canada for 2 years. Pero kung yung situation namin is parang last year pa rin or nung pumunta pa rin kami dito, it's a no-no na for us. So ano nga ba yung mga nagbago sa international student pathway? Bakit kung ako ang mag-a-apply ngayon na hindi na ako tutuloy? So simula ngayong year, ang mga nagbago sa student pathway guys, number 1 dyan is yung cost of living or yung proof of fund na nire-require ni Canada. Dati, it's 10,000 Canadian dollars cost of living plus 1-year tuition fee. Ngayon binago na nila for single applicant, 20,000 plus na siya. So yun yung unang nilabas nila na pang-limit sa mga international student kasi kapag tinaas nila yon, madami yung hindi na mag-qualify for the minimum proof of fund. Pangalawa guys na nilabas nila is yung sa study permit cap. So nililimit na nila ngayon kung ilan yung study permit. So lately lang dinagdagan nila ng additional 10% yung limit on top of the existing limit na binigay nila noong January 2024. Pangatlo, ito yung pinaka-controversial na siguro na nilabas nila early this year. Ito yung sa open work permit, right? Kung maalala nyo dati, parang kami ni Dayan, I'm an international student and then nadala ko si Dayan as my open work permit so pwede siya mag-work full-time. Pero starting nung early this year, nilabas nila, sabi nila, oops, hindi na pwede lahat na magkaroon ng open work permit. Pili na lang kung sino yung bibigyan ng open work permit. In that case, sinabi nila na yung mga masteral, bachelor, tsaka yung mga professional educations na lang yung magkakaroon ng open work permit. So yung program ko na post-bachelor in accounting, hindi kasi siya doctoral, hindi siya masteral, at saka hindi siya bachelor's degree. It's a postgraduate degree, pero hindi siya pasok sa masteral. So with the current situation, hindi ko na madadala si Dayan as my open work permit. Tapos meron pa, nilabas nila yung mga private institutions, yung may PPP, right? So hindi na magkakaroon ng PGWP yung mga nag-start nung kailan ba yung cut-off early this year. So with these old changes, ang dami ng na-limit na mga international students, yung mga aspiring international students. Kaya nga sabi din ni Miller kamakailan, naging successful daw yung pag-run nila ng program na yun or yung mga limitations na yan kasi drastically daw bumaba yung international students na pumasok during this year. Pero meron ulit silang nakita na isang siguro maliit na loophole lang, no? Ito yung sa mga masteral na nagtitake ng 1 year na program. Kasi before, nung unang announcement nila, yung masteral, di ba, pwede magkuha ng open work permit. Tapos kapag less than 1 year yung program niya as masteral, or kahit, alam mo yan,
any program, any length ng program na masteral, pwede siya makapag-apply ng PGWP for up to 3 years. So, maraming kumuha ng masterals program na maliit, yung mga less than 2 years. Tapos, kinuha nila yung open work permits nila. Tapos, eligible din sila for a PGWP. Ngayon, sabi ulit ni IRCC, oops, teka lang, hindi pwede na ngayon yung mga masteral or yung mga open work permit na yung asawa nila is nagtitake ng masteral na less than 16 months. So, ngayon, minimum for an open work permit, dapat yung masterals degree ng international student is 16 months or longer. That means, nasa 4 semesters. Yan. So, another thing na binago nila guys, hindi naman binago, no? Inalis lang nila yung temporary policy na yon. Kasi during the pandemic, yung mga 2022, 2023, ganyan, inopen nila yung working hours ng mga international students. So, hindi nila nilagyan ng limit. Kasi originally, 20 hours per week lang ang international students. Tapos, yun nga, pandemic, nagkaroon ng labor shortage. Sabi ng IRCC, okay, para maibsan natin yung labor shortage sa Canada, let's just allow international students to have full-time work during their study. So, that's a temporary measure and nag-stop na siya early this year. And ngayon, sinabi na ng IRCC na instead of 20 hours, ito yung medyo konting good news for international students, right? So, instead of 20 hours per week, ginawa na nila siyang 24 hours per week yung part-time job ng international students. And yun, last but not the least, no, ito yung pinaka-controversial na siguro so far, maliban doon sa open work permit na nauna. Siguro mas controversial pa to kaysa doon sa open work permit. Ito yung pag-alis ng PGWP to certain programs. Okay? Ngayon, PGWP is only applicable to certain individuals or certain programs na lang na iti-take mo. So, ang cut-off natin dito guys is November 1, 2024. So, still good news pa rin sa mga nandito na sa international student kasi hindi sila gaanong affected nung policy nito. Pero starting today, pag mag-a-apply ka pa lang ng study permit mo, applicable na itong new rule sa'yo. So, ano ba itong new rule na to? Before, pag-usapan muna natin syempre kung ano ba yung nakagawian. Dati, kapag mag-a-apply ka for a PGWP, kailangan lang PGWP eligible yung program mo and you meet certain criteria like hindi ka nag-part-time na studies lang, ganyan, hindi ka lumabag sa IRCC rules, hindi ka nag-leave of absence na walang paalam or walang valid reason, etc. etc. So, those limits or those conditions, applicable pa rin naman ngayon. Pero ngayon dinagdagan nila ng requirement. Ito yung IELTS requirement or English test requirement. So either IELTS or CELPIP or kung anong sinabi ng IRCC na pwedeng gamitin, no? So basically, lahat ng mag-a-apply ngayon ng PGWP, kailangang ipakita nila or i-show nila na alam nila or kaya nilang magsalita ng English. So to do that, kailangan nilang mag-take ng CELPIP or IELTS examination. Ngayon, merong sinabi si IRCC na kapag masteral, doctoral, or bachelor's degree yung program mo, dapat ang CLB mo, yung Canadian language benchmark, is 7. So, 7 dapat yung makuha mo to apply for a PGWP. Ngayon, kapag university program ka, just like me, sa university program, kasi kinuha ko siya sa University of Lethbridge, so kailangan kong makakuha ng CLB 7 kung mag-a-apply pa lang ako ng PGWP ko. And for college programs naman, ito yung mga typical na diploma, certificate programs na kinukuha nating international students, you need to show at least CLB 5. So, ito, applicable to para sa mga nandito na sa Canada at saka sa mga papunta pa lang sa Canada. Ngayon, meron pang isang tier yan. Kapag mag-apply ka ng PGWP, meron yung tinatawag nilang field of study. Kailangan yung field of study mo is pasok doon sa sinabi nila na areas lang, no? So, it's a limited area or it's a limited industry lang. Kung ano lang sinabi nila, yun lang yung makakapag-apply ng PGWP. For example, agriculture, healthcare, STEM, ito yung science, technology, engineering, and mathematics yata yung ibig sabihin nun. Trade programs and transportation. Dito guys, ang daming nawala na mga programs ng mga school. So, ibig sabihin yung mga programs dati na in-offer ng school, kahit PGWP eligible sila dati, ngayon, baka hindi na sila PGWP eligible. So, sa mga aspiring international students, no,
ay recommend na i-check ninyo yung program list na nilabas ng IRCC. Maglalagay ako sa link sa baba kung paano nyo ma-check yung kung ano bang kategory nyo, anong number nyo, kung pasok ba kayo or hindi. Kasi guys, starting November 1, kapag nag-apply ka on or after November 1, 2024 ng study permit mo, later on, pag graduate ka, kailangan mo nang ma-meet itong criteria na to para maka-apply ka ng PGWP. So, anong effect nun sa akin, no? Ano naman, wala namang effect yun sa amin kasi I already got my PGWP right now, so I'm working right now. And alam mo yun, meron kasi silang November 1 naman na deadline. So ako naman, dati pa ako nakapag-apply, October 2020 pa. So hindi mag-a-apply sa akin yung field of study. Pero yung field of study na to mag-a-apply sa mga bagong international students. Ngayon, bakit ba para sa akin hindi na worth it, no, na pumunta dito sa Canada with this kind of situation? Unang-una sa lahat guys, yung funds namin talaga sponsored lang siya. And yung sponsorship namin, we may or may not access it. Kasi kung kinailangan nila mamanood yung pera nila, malamang sa malamang hindi namin nagamit yon. Pero may mga backup plans naman yon. Kaya lang guys, halos bare minimum lang yung financials namin dati. So with the new requirements, mahirapan na kaming mag-apply for study permit. Pangalawa is yun sa open work permit. So yung program na kinuha ka dito is post-bachelor in accounting, or hindi siya post-bachelor, tama. Post-bachelor, tama ba? Post-secondary degree, hindi. Postgraduate ng accounting yung kinuha ko. So it's not a bachelor's degree, it's not a master's degree, it's not a doctoral degree. So hindi ko makukuha si Diana as my open work permit. So kung maghanap naman ako ng program na masteral, ang gusto ko kasi guys accounting. So mostly ng accounting degrees dito, yung mga accounting masteral, yung MPAC, management, whatever, masteral, professional accounting sa yung ibig sabihin nun. Pero yun, sa MPAC, ano kasi mostly doon part-time. Ang requirement for a PGWP, dapat full-time studies ka. So, hindi rin ako ubra doon. So, ang pwede kong gawin is mag-MBA. Which ayaw ko naman kasi I really want to pursue accounting. Pero, who knows, diba? Pwede ako mag-MBA later on. Pero, during that time, hindi ako prepared for an MBA dati. So, that's a no-no for us. And next is PGWP. Yes, accounting is part ng STEM. So, pasok pa rin naman for PGWP yung program ko. Pero yun lang, sa mga iba dyan na nagtitake ng ibang program, i-check nyong maigi kung papasok kayo dyan. Kasi, for example, no, nawala dito yung ECE. Right? Yung Early Childhood Education. Ang meron na lang dito na PGWP eligible na ECE is yung sa Special Needs Education. So, kung hindi Special Needs Education yung ECE ninyo, hindi na siya eligible for PGWP. But correct me if I'm wrong, i-check nyo lang yung list kasi nung clinically scan ko yung list, wala yun sa mga listahan. Also, na na-notice ko is yung marketing. Ang meron lang na marketing dun sa list nila is digital marketing. So, yung traditional marketing, wala siya doon. Next, ang pinakamalaki na nawala, guys, is yung management. Yung general management. So, kung isa-search nyo yung list, ang meron na lang na management ngayon is yung related doon sa agriculture. So, yung mga dati na business admin, major in general management, hindi ko siya mahanap doon sa list. Maybe, mali lang yung pag-search ko, pero i-double check nyo kasi hindi ko siya mahanap. So, yun yung mga reasons kung bakit hindi na kami tutuloy. Aside from the fact na pahirapan na rin ang mag-permanent resident dito sa Canada. Kahit nga dito sa Alberta, pahirapan na rin dito. And aside from that, again, cost of living, guys, sobrang nag-skyrocket, at least dito sa Calgary. Kasi, yun nga, lagi kong sinasabi sa inyo sa vlog namin, no? Yung $900 or $1,000 na basement namin, nag-shoot up na yun ng $1,450. Ngayon, I think $1,500 or $1,600 na yung parenta nila. That's a one-bedroom basement. One bedroom, one bath basement na may sariling laundry, may sariling entrance. So, ganun na siya ka-expensive. Almost nag 70%, 60% or whatever percent yung increase nun. And yun nga, inflation, nagtaas na rin. Although yung inflation, lahat naman ng bansa, hindi nga lang pantay-pantay, pero generally, tumaas din talaga yung cost of living sa lahat in general. So, yun lang. Housing dito sa Canada talagang medyo mahirap. So, yun lang guys, no? Yung masashare ko sa inyo ngayon. Medyo madilim na. Nag-aantay ako ngayon dito kinadayan. It's actually not too late. It's just 5:30.
Pero sobrang dilim na sa labas kasi 'di ba nag-backwards kami nung Sunday ng 1 hour. So supposedly 7:30 na to pero hindi 6:30 na to pero ngayon 5:30 pa lang siya. So yun lang guys yung mga gusto kong i-share sa inyo, no. And luckily nandito na rin yung kapatid ko, no, si Edsel. Nakapag PGWP siya before lumabas itong IELTS na to. Pero nga na problema namin, yung workout namin is yung sa permanent residency niya kasi yun nga, si Alberta, pinahirapan niya yung expression of interest, no. So ano na yun, hula-hula na yun kung anong industry yung kukunin nila hindi na lang yan as in pataasan lang as in titignan mo construction ba, healthcare ba, rural ba, or whatever, kung anong linya yun, no. So again, disclaimer yan, I'm not an immigration consultant. Kung kailangan nyo ng advice for an immigration consultant, please find one, yung licensed immigration consultant, ha. And yun, lahat lang ng sinishare ko dito sa inyo is based on my personal knowledge and research, and take it with a grain of salt, right? So yun lang guys, thank you so much for watching. Again, this is Edwin from the Race Canada Vlog. Always remember to stay humble and always stay focused on yung mga goals. Ayan, as always, yan, ganda ng lighting na rin, oh. See you sa next vlog, bye bye.